ka-farm lahat, ayan, so today, viewing po tayo ngayon. So, ang sukat po ng property is 1.2 hectare. So, 1.2 hectare itong mga ka-farm lahat, kulang lang ng 50 square meter. So, mahigit 1 hektarya po ito. Ayan mga ka-farm lahat, bali may pang-update na po tayo kay Sir Romel, na nagpapahanap sa atin ng 1 hectare, and then if ever hindi niya makuha, so pwede po nating kunin, So yun, 1 hectare po ito mga ka-farm lot, and then ang kagandahan sa kanya, along the road po ito, tabing kalsada. Pagbaba mo ng property, ng sasakyan, property mo na, So 2 lane po ito, bali 4 meters po ito mga ka-farm lot, yung kalsada niya. And then ang good thing dito mga ka-farm lot is overlooking po yung property, and then almost 80 to 90% po flat land yung property. So although palusong yung kalsada niya, pero yung property mga ka-farm lot is 80 to 90% po flat land. So ayan, bali ito po yung frontage niya mula dito mga ka-farm lot sa Madre Cacao. And mula sa Madre Cacao na yan, and then abot po doon sa may saging na yan, so sa may gilid ng bahay, bali yan po yung boundaries ng property mga ka-farm lot. So ayan, tabing kalsada po ito, and then ito na po yung property mga ka-farm lot. So napakaganda po nito, puno ng nyog. Ayan, papasukin natin, So yun, bali ito yung frontage niya, overlooking. And then ayan, so bali ito na po yung property mga ka-farm lot. Wow, ganda. So halos kagandahan pa po ng nyog dito mga ka-farm lot. Ayan, so dasik pa mamunga, ang kagandahan dito mga ka-farm lot, so if ever i-clearing natin to, itong nyog na to, may kasunod na agad siya, ayan, may mga pasigunda na pong tanim. So if namumunga na itong mga ka-farm lot, pwede na natin i-clearing itong matataas na to, Ayan, and then kagandahan dito, dasik po ito mamunga mga ka-farm lot. Ayan, so ganda. And mga ka-farm lot, kung makikita nyo, sa structure ng property, so almost 80 to 90%, mga 80 mga ka-farm lot, 80% platted po itong area na to. Ayan, so ganda. Mula dito mga ka-farm lot sa kalsada niya, abot dun pa po sa pababa niyan, so yun po yung structure ng lupa, pahaba siya, 50 meters frontage, and then pahaba ng mga ka-farm lot. Ayan, kung OFW ka mga ka-farm lot at naghahanap ka ng bakasyonan for retirement plan, at the same time investment na rin, so best din po itong mga ka-farm lot, So recommended ko rin po itong property na to kasi platted siya. So pag retirement plan mga ka-farm lot, so tayo papunta sa pagtanda, hindi naman pabata, so ibig sabihin pahina. Kaya ang best na property sa iyo is yung platted, yung flat land or yung tabi ng kalsada, kasi pahina naman tayo, hindi patanda. Kung ang kukunin natin slope, may hirapan tayo. Ayan, so ang good thing dito, platted po tong area na to, kaya kahit all this na o 60 plus, accessible po ito puntahan. So ayan mga ka-farm lot, may boundaries naman po ito, kaya hindi ka maliligaw. Itong madam mo na to, so yan po yung boundaries ng property, Ito lang po ang sakop natin, yung may mabababang tanim na nyog. Ayan, so 1.2 hectare itong mga ka-farm lot. Sa nyog, wala akong estimate na bilang, so sasampulan na lang po natin, So sa 1 hectare yung mga ka-farm lot, pag punuin ng nyog, nagkakaroon niya ng 250 to 300 ka puno ng nyog. Pag puno, so ito naman po ay puno. So estimate na lang natin sa 300 ka puno ng nyog, kasi sobra naman po ito sa 1 hectare, And then ang kagandahan dito, may pasigunda na siya. So i-compute na lang natin to sa 100 pieces yung mga bagong tanim. Ayan. So ganda. Platted po itong area na to, and then overlooking. And kaya best din po talaga to for retirement plan mga ka-farm lot. So aside sa puno ng nyog, so limot lang ako dito mga ka-farm lot kung anong puno to, kung rambutan ba to o lansones. Ayan. So yung may saging mga ka-farm lot ay hindi na po sakop ng property, pero itong sagingan na to, ayan, so yan po yung boundaries. Ayan, bali mahaba pa itong mga ka-farm lot, 50 meters sa kalsada. Ayan. Yun, and then kung mahilig ka magtanim mga ka-farm lot, ay naku, tamang-tama po ito. Kasi ang kagandahan dito mga ka-farm lot, kita natin yung bawat boundaries ng property. Kasi flat land siya. Ayan, so sisilipin natin dito sa kanto.
And kung mahilig ka magtanim ng gulay and then fruit bearing trees, pwede rin. Pwede tayo magtanim ng kakao, santol, lansones, rambutan. And then sa fruit bearings mga ka-farmlat, may dalawang lansones po dito sa property. So dadagdagan na lang natin. Ayan, ang kaganda dito mga ka-farmlat, ikitang-kita mo po yung boundaries ng property mo. So ayan, bali platted po itong area na to. So wala siyang slope na ahon lusong mga ka-farmlat. Ayan, so napakaganda po. Yun, and then ang kagandahan dito mga ka-farmlat, presko, so mahangin. Ayan, and then overlooking po ito, kaya kung gusto mo magtayo ng rest house, pwedeng mga ka-farmlat. Wow. Yan, isa sa maganda dito mga ka-farmlat, napakalapit lang po nito sa Manila. So Lopez, Quezon. Yan, sa mga interested buyer natin diyan na naghahanap ng property dito sa part ng Lopez. Kasi kalimitan mga ka-farmlat, ang area ko ngayon is Tagkawayan. Ngayon, pag na-area ko ng Tagkawayan, napasok pa kami mula National, napasok pa kami ng Barangay Road na pagkalayo-layo. So ang kagandahan dito, malapit lang din po ito sa town proper. So although may distance siya ngayon na possible 15 to 20 minutes, and then kagandahan doon, may dinedevelop po yun na bypass road na tatagos ng Lopez to Makalelon mga ka-farmlat. So if ma-develop yun, dun yung daan natin, so malapit na yung travel time. So direkta na po tayo sa diversion ng Lopez. Yan, hindi na tayo dadaan ng Barangay Road mga ka-farmlat. Yan. So ganda. Pakaganda po nito. Kung mahilig ka rin mag-alaga ng hayop, pwede rin. So pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Sa baboy mga ka-farmlat, at least 30 to 50 heads. So if 100 head pataas, so need na po natin na zoning permit mga ka-farmlat. Ayan, so may distance lang po ito sa town proper na almost 15 to 20 minutes. So if ma-develop yung bypass road ng Makalelon to Lopez, so mabilis na po yung travel time natin to town proper mga ka-farmlat. And then kung mapapansin nyo, tabing barangay road po ito, and then cemented na. Although 2 lane to mga ka-farmlat, so may dadaanan po tayong portion na 1 lane lang. So 1 lane, and then makikita nyo rin po if mag-viewing na sinesemented na rin po yung kabila. So ginagawa na rin siyang 2 lane mga ka-farmlat. So ang kagandahan dito, mura lang po yung property, and then investment na rin mga ka-farmlat, kasi alam naman po natin yearly, if nagkakaroon ng development sa lugar, nagtataas po ang value niyan. And then kagandahan dito, may source na rin po siya ng kuryente. Ayan, may poste ng kuryente mga ka-farmlat. Sa signal, medyo mahina po ang signal, so need natin ng signal booster. So sa tubig naman, kasi yung properties for farm hindi pa po abot ng nawasa. So ang pwede natin gawin, pwede po tayong mag-depth well mga ka-farmlat. Ayan. So napakaganda po nito. And mga ka-farmlat, abot dito na lang video natin. Kung interested ka, i-message lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, sasagot naman po tayo.